Ang misyon para mamahagi ng ayuda at supply sa mga mangingisda sa Panatag Shoal o Bao de Masinloc, itinuturing na tagumpay ng grupong Atin To. Ang masasabi natin, mission accomplished. Kahapon ng umaga, nakalapit ng kanilang advance team hanggang 25 to 30 nautical miles mula sa Panatag para mamigay ng supplies at gasolina. Bagaman nakapaligid ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy, lumapit pa raw ang Chinese Navy ng hanggang 200 metro sa maliit na bangka. Kung kahapon 3 barko ng China Coast Guard ang nakamanman sa Panatag, kanina isang China Coast Guard vessel na lamang ang nagmamasid pero kalaunan ay bumalik na rin ang 2 pa. Ang barkong yan ng China Coast Guard ay isa doon sa 3 na Chinese Coast Guard vessel na nakabuntot dito sa grupo ng Atin ito at sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Yan ay bahagi ng unang layer ng blockade o pangharang para dito sa misyon na ito dito sa West Philippine Sea. Pero bukod dyan, may nakita rin tayo na barko ng Chinese Navy. Nakapamigay naman ng mga supply ang grupo sa mga mangingisdang pumalaot sa lugar. Di na sila dumiretso papuntang Panatag Shoal dahil naisagawa naman daw nila ang misyong magbigay tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Hapon na nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng Atin To Coalition. At ngayon nga pabalik na ang grupo sa Zambales matapos ang anilay matagumpay nilang misyon. Gaya ng radio challenges ng China kahapon sa Atin ito, gayon din sa mga tauhan ng PCG na nagbabantay sa civilian mission, sinalubong din ng radio challenge ang grupo ng mga senador na pumunta sa Pag-asa Island, kasama ang Defense Secretary at Mayor ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Pagdating sa isla, nagkaroon ng security briefing ang mga opisyal at nag-groundbreaking ng bagong Navy Barracks. 3 kilometro lang mula rito, tanaw ang mahigit 20 barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Mahigit kumulang 1 oras, pero kung ibang mga klase, mas mabilis. Pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Sa tingin ko po, safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Nag-groundbreaking na rin para sa Super Rural Health Unit o RHU. Wala pa kasing laboratorio at paanakan ang kanilang health center. Ang hirap kasi na hindi natin alam, lalo na yung stroke patient namin, hindi namin alam kung anong nangyayari sa brain, no? Habang lumalakad yung oras, pwedeng nagde-deteriorate. We pray talaga na sana ay hindi lumala yung kalagayan ng ating mga pasyente while waiting for air evacuation. Normal ang buhay para sa mga taga Pag-asa Island. Dito nakatira ang mga magulang ni Marian at ngayong may asawa at anak na siya, pinili nilang dito na rin tumira. Kwento niya tungkol sa mga Chino. Dati po mas marami kaysa ngayon. Opo. Opo. Mas na ngayon. Dati po kasi ikot talaga siya dito sa buong isla. Noong una ma'am, unang dating ko, baga nanibago din po ako. Pero katagalan din po, parang wala na lang din po. Parang ano lang din, normal na lang din po para sa amin. Pero ba't kung kayo nag-desisyon na dito talaga kayo mag-stay? Di naman sa pero maganda kasi dito kumbaga walang gastusin, malayo sa syudad, malayo sa ingay, katulad sa Maynila ma'am. Maraming problema. Di tulad dito, sagana sa pagkain. Nasa 200 nautical miles yung pinakamalapit na health facility dito sa Pag-asa Island. Kaya pahirapan daw talaga kapag may emergency. Either air evacuation sila gamit yung mga eroplano ng AFP pero tsempuhan lang yon, o di kaya naman ay sea vessel. Pero ilang araw ang aabutin ito at napakamahal din. Kaya malaking tulong daw para sa mga taga-Pag-asa pag nabuo na itong Super Rural Health Unit. Nangako ang Senado na daragdagan pa ang mga proyekto sa Pag-asa Island. Mula rito sa Pag-asa Island, ako si Mav Gonzalez. Mula rito sa West Philippine Sea, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.